masamang babae ang iyong asawa na hangal kong pinsan? Alam ba niyang ganyan ka sa kama? Hinding-hindi siya mapapantayan sa iyo? Pinsan, dahan-dahan lang, masakit. Matagal nang gusto ni Mengmeng ang kuwintas na ito ng maraming buwan. Uuwi ako ng maaga ngayon para bigyan siya ng sorpresa. Dahan-dahan, masakit. Mengmeng, pinsan. Kayo. Ikaw, Ikaw, bakit ang aga mong bumalik? Jiang Meng? Hindi ba't sabi mo ay pinsan mo siya? Pinsan? Uy, akala talaga ng hangal na ito ay magkapatid kami? Ha ha ha. Niloloko niyo lang pala ako? Niloloko niyo ako sa loob ng isang buong taon. At ano naman ngayon? Anong ginagawa mo? Ito ay pinag-ipunan ko pa gamit ang sahod ko sa loob ng 3 buwan. Naalala mo pang 3 buwan niyon? Pagkuha mo niyan ay lipas na sa uso. Katulad mo lang din. Mas mayaman ang gusto ko. Mas mayaman? Wala ba talagang halaga ang pagmamahal ko sa iyo? Mura ang pagmamahal mo, anong mapapala ko riyan? At heto pa, dahil nalaman mo na rin lang, sasabihin ko na rin sa'yo, na ang batang dinadala ko ay anak ni Brother Hao. At wala kang kinalaman dito. Bakit mo ito nagawa sa akin? Ibinigay ko ang lahat ng gusto mo. Noong gusto mo ng bag, nilibot ko ang buong siyudad. Noong ayaw mo ng usok ng pagluluto, nag-aral pa akong magluto para sa iyo. Wala ka ba talagang awa? Hindi ba dahil wala kang kahit na ano? Wala akong kahit na ano? Hindi ba dahil ang lahat ng pera natin ay ibinigay mo kay Zhang Hao para sa stock market, kaya ako nagkagito? Wala na akong oras makipag-usap sa'yo? Brother Hao, tara na. Sandali. Dahil ganyan ka kawalang puso, wag mo akong sisihin kung maging malupit din ako. Ngayon din, pagbabayarin kita sa lahat. Pagbabayarin? Umalis ka sa daan. Anong? Isang aksidente ito. Bakit ka natatakot? Araw-araw ay maraming nawawala dahil sa stock market. Basura siya noong nabubuhay. Mas mabuti pang wala na siya. Matatapos na ba? Ang buhay ko ng ganito na lang? Dahil sa isang babaeng hindi man lang ako minahal. Dahil pa rin ba iyon na wala kang kahit na ano? Ang gusto ko ay ang mas higit pa sa iyo at wala ka ng kinalaman doon. Hindi ba dapat ay wala na ako? Bakit nandito pa ako? Hindi ba dapat ay wala na ako? Bakit ako narito? Ang restaurant na iyon, hindi ba nagsara na iyan noong nakaraang taon? Ang stocks na iyan, hindi ba bumagsak na ang presyo niyan? Sandali, tingnan mo ang pag-angat nito ngayon. Huwag mong sabihing, muli akong nabuhay?
Sa nakaraan kong buhay, dahil sa pagtutulungan ni na Jiang Meng at Zhang Hao para linlangin ako, nawala sa akin ang lahat at nauwi sa kalunos-lunos na wakas. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang mangyari iyon muli. Kayong dalawang traidor, 1,000 beses ko kayong pagbabayarin. Ikaw si Lin Shi, hindi ba? Lin Shi? Ang utang ng nanay mo sa akin na 100,000 dolyar. Ngayon na ang huling araw para magbayad. Brother Hu, naubos po ang pera ni Mama sa stocks at nasa ICU pa po siya ngayon. Maaari po ba? Maaari po bang bigyan niyo pa kami ng ilang araw? Mag-iipon? Kalahating buwan ka nang nag-iipon. Sabi ng kuya ko, kapag hindi ka pa nakabayad ngayong araw, sasama ka sa akin para magtrabaho sa club. Doon, kailangan nila ng magagandang babaeng tulad mo. Bitawan mo ako. Subukan nyo lang siyang hawakan. Hoy, sino ba tong bastos na bata na ito? Gusto mong magpakabayani sa harap ng babae? Kilala mo ba kung sino ako? Kuya Ching yun. Maghintay ka lang sandali. Kuya Ching yun, uminom ka muna nitong sour plum soup para lumamig ang pakiramdam mo. Salamat. Alam kong kailangan mo ng pera ngayon, kaya gabit araw kang nagde-deliver. Ito ang mga perang naipon ko. Kunin mo muna ito. Hindi ko ito matatanggap. Noong nakaraang buhay, ang taong mabuti sa akin ay hindi ko napahalagahan. Sa isang taong hindi naman ako mahal, masyadong maraming lakas ang naubos ko. Sa buhay na ito, ako naman ang magtatanggol sa iyo. Ang utang niya, ako na ang magbabayad. Hahaha, magbabayad ka? Isang hamak na delivery rider na gaya mo. Anong ibabayad mo? Sige, 100,000 dolyar. Ibigay mo na sa akin ngayon at maaari mo na siyang isama. Wala ako niyan ngayon, pero pagkaraan ng 10 minuto, bibigyan kita ng 200,000 dolyar. Hoy bata, napakalakas ng loob mo. Ano ka, magician? 10 minuto, 200,000 dolyar? Pinagmumukha mo ba akong tanga? Alice? Kuya Ching yun, hindi mo na dapat kinuha ang problema ko. Ang 200,000 dolyar ay hindi maliit na halaga. Huwag kang mag-alala. Sa pera, gagawa ako ng paraan. Paano natin resolbahin? 10 minuto? Saan ka kukuha ng 200,000 dolyar? Sige, bata, bibigyan kita ng pagkakataon. Titingnan ko nga kung paano mo gagawin yan. Pero, kapag wala kang naibigay, dadaan ka muna sa pagitan ng mga hita ko. Tapos, sa harap ko, dilaan mo ang sapatos ko hanggang maging malinis. Kung hindi, Walang problema. Sabi ko na nga ba, tataas ang Shunhua Technology. Kahapon, bumili ako ng 30,000 shares. Ngayong araw, kumita na ako ng 10,000. Sumubaybay din ako. Ito na ang sikat na stock ngayon. Siguradong tataas pa ito sa susunod. Ang Shunhua Technology, pagkalipas ng 5 minuto ay bababa. Ang stock na balak kong pasukin ay ang Shengda Biology. Hahaha. Hahaha. Bata, marunong ka ba talaga sa stock market? Ang Shengda Biology ay isang lumulubog na kumpanya. 2 linggo na itong bumabagsak. Niloloko mo ba kami? binabalaan kita. Huwag mo akong lolokohin. Sa loob ng 5 minuto, kapag hindi mo nakuha ang pera, pagbabayarin kita.
Nasa sa inyo kung maniniwala kayo. Pagkaraan ng 5 minuto, tataas ang Shengda Biology nang hindi bababa sa 20%. Sige, papatulan kita ng 5 minuto pa. Bata, matatapos na ang 5 minuto. Ang stock na ito, wala man lang palatandaan na tataas. Tapos ka na. Bata, nasaan na ang pera? Nasaan ang pera? Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ko nakuha ang pera ngayon, huwag niyong asahan na may makakaalis sa inyo. Kuya Chingyun, baka naman. Pwede pa tayong makaisip ng ibang paraan. Huwag mo na akong intindihin. Huwag ka nang makipagsugal sa kanila. Hinding-hindi kanila tatantanan. Huwag kang mag-alala. Magandang balita. Sa araw na ito ang Shengda Biology. Dahil sa malaking pondong pumasok, ay nakipagkasundo na sa malakas na partnership sa Jiangsu Biology. Inaasahang tataas ng malaki ang halaga ng stocks nito. Ito, paano ito nangyari? Ikaw, Kahapon lang nagdagdag ako ng 30,000 shares, pero kalahati agad ang nawala sa akin ngayon. Ang galing mo, kaibigan. Sa susunod na may stocks ulit, isama mo naman ako, okay? Kuya Chingyun, totoo ba ito? Tumataas na talaga. Ito ang 200,000 dolyar para sa utang. Ang natitirang 300,000 dolyar, ititira ko para sa pagpapagamot ni tita. Nakatanggap na ng 200,000 dolyar sa Alipay. Heto ang pera, naipadala ko na. Ngayong nakuha niyo na ang pera, layas na. aalis na po. Aalis na? Eto na po, lalayas na kami. Tara, tara na. Alis na tayo. Sino ang lalaking ito? Para kayang Master Jupo. Tila isa siya sa mga laging pumupunta rito sa exchange para mag-obserba. Wala siyang background. Mukhang isa lang siyang delivery rider. Kawili-wili siya. Heto ang 300,000 dolyar. Magmadali ka at ipagamot mo na si Tihiya. Napakalaki po ng perang ito. Hindi ko po ito mababayaran. Hindi mo na kailangang magbayad. Utang ko ito sa iyo mula sa nakaraang buhay. Kaya sige na, lumakad ka na dahil tumatakbo ang oras. Sige na. Bilis! Chingyun, iyong selebrasyon ng kaarawan ko. Kumusta na ang paghahanda mo dyan? Bukas, lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ko ay darating. Alam naman ng lahat na ikaw ang pinakamabait na asawa, kaya siguraduhin mong walang magiging problema. Alam nilang lahat kung gaano mo ako kamahal. Huwag kang mag-alala, inihanda ko na ang lahat. Sisiguraduhin kong magiging masaya ang pamilya mo. Huwag mo na siyang kausapin ng ganyan. Sige, may lalakarin pa kami ng pinsan ko. Ibababa ko na. Kapag may pumalpak doon, malalagot ka talaga sa akin. Jiang Meng, Jiang Hao, kayong dalawang mga walang hiya. Sana sa gabi ng selebrasyon ay magustuhan ninyong dalawa ang regalo ko. Ma, nandito na po kayo?
Ma, Kaarawan ni Mengmeng bilang isang ina. Siyempre, kailangan kong pumunta para makiselebrate. Ito ba yung sinabi mo kay Mengmeng? Na bonggang handaan? Kahit kalahati lang ng sala namin sa pamilyang Jianghao, hindi ito papantay. Tingnan mo nga, anong klaseng pagtrato ito? Wala man lang kahit isang king crab. Minsan lang mag-birthday si Mengmeng sa loob ng isang taon, tapos ganitong klase lang ng mga bagay ang ibibigay mo sa kanya? Ma, uminom muna kayo ng tubig para kumalma kayo. Ang mga pagkaing ito ay mga paborito ni Mengmeng. Pinili ko ang lahat base sa gusto niyang lasa. Anong klaseng basura itong tsaa? May kapal ka pa ng mukha na isilbi ito sa akin? Nagkamali ang anak ko na pinili ka niya at sumama sa iyo. Ang isang lalaking katulad mo ay naging delivery rider lang habang buhay kang walang mararating. Tama. Wala nang pera pero nagagawa pang magpanggap na mayaman. Hindi ba nakakatawa yon? Amoy mahirap, paano siya magiging bagay kay Jiang Meng? Sa inyong lahat na mga kamag-anak at kaibigan ni Jiang Meng, siguradong iniisip nyo na dahil dito ko, sa lugar na ito, inayos ang handaan, ay hindi ko kayo nirerespeto at nakakahiya ito para sa inyo. Mga kaibigan, huwag kayong magkakamali dahil sa paningin ko, ang pagkakataon na makakain kayo ng pagkain ito ngayong araw ay dahil sa napakaswerte nyo at parang biniyayaan na rin kayo ng langit. Qingyun, anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Huwag kang mag-alala, Mengmeng. Sinabi ko na ngayong gabi, nabibigyan kita ng isang malaking regalo. Ang mga opinyon nila ay hindi importante. Ang mahalaga ay magustuhan mo ito. Talaga? Amoy mahirap na ito. Marami pang arte. Wala namang ibubuga ang regalo niya. Sa inyong lahat, ito ay ang regalo na espesyal kong inihanda para kay Mengmeng, ang malaking sorpresa. Ito ay... Mengmeng, ipaliwanag mo sa akin ito. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Qingyun, anong ginagawa mo? I-off mo na agad ang video na yan. Niloloko mo ba ako? Qingyun, kailan? Kailan ka pa nagkabit ng CCTV? Burahin mo na agad ang video na iyan. Burahin ang video? Huli na. Nagtaksil sa asawa si Jiang Meng at may sapat akong ebidensya. Sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit ano sa paghihiwalay nyo. Lahat ng gamit sa bahay na ito, basta gamit ang sahod ko ang ipinambili, mula sa mga branded na bag hanggang sa mga alahas, wala kang kahit isang madadala. At ikaw naman, kapag nakita ng mga katrabaho mo, ang video na ito, ano na lang ang mangyayari sa imahe mo? Bilang isang huwarang tao? Teka lang, siguradong kakalat din ito sa group chat ng pamilya mo. Subukan mo lang. Qingyun, kahit magkano pa, ibibigay ko sa'yo. Huwag mo lang ikalat ang video. Pera? Bakit? Ngayon ay natatakot ka na? Pirmahan mo ang kasunduang ito sa paghihiwalay? At pag-iisipan ko kung itatago ko muna ang video na ito, pero bibigyan lang kita ng 3 segundo. Pumili ka? Pirmahan mo ito? Isasend ko ang video na ito. Ngayon din. 3, 2, 1. Pipirma ako. Pipirma ako. Pipirma ako. Ang videong ito, maari ko itong hindi muna ilabas, pero itatago ko ito. Kapag kayong dalawa ay gumawa pa ulit ng ganitong kalokohan, sinisigurado ko sa inyo na ang videong ito ay lalabas sa lugar kung saan ito nararapat. Qingyun, napakasamahan mo. Kahit gaano pa ako kasama, ay wala nang sasama pa sa ginawa niyo sa akin.
Jiangmeng, Jianghao, panimula pa lang ito. Ipararanas ko sa inyo kung paano mahulog mula sa langit patungo sa putik. Tungkol naman sa stock market, ito pa lamang ang unang hakbang ng aking paghihiganti. Si King yun ba? Ako si Joe Jinyan. Siguradong narinig mo na ang pangalan ko. Para sa mga taong nasa industriya, kilala nila ako bilang Young Master Joe. Young Master Joe? Young Master Joe, ang sikat na taga Huanghe Road na tinaguri ang henyo sa pananalapi na si Young Master Joe. Ang balita ay noong 27 taong gulang pa lamang siya ay nakasama na siya sa listahan ng Forbes, ngunit pinagsamantalahan siya ng iba, bumagsak ang kanyang mga puhunan hanggang sa tuluyan siyang nawala. Magaling ang paningin mo? Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Bakit ako? May kakayahan kang makakita ng oportunidad? At may tapang ka rin? Kaya bilib ako sa iyo. Interesado ka bang? Sumubok? Gawa ito ng team namin. Ang hula namin ay tataas ito. Pero hindi kami sigurado kung kailan. Paano mo nalaman ang eksaktong oras? Baka naman pwedeng sabihin ko sa kanya na muli akong nabuhay? Noon ay, napag-aralan ko na ang Shengda Bio, pero itong Shengda Biology ay simula pa lamang sa huling bahagi ng taon. Ang tunay na bibida ay ang stocks ng teknolohiya. Ewan ko lang kung si Young Master Joe ay nagbigay pansin sa kumpanyang tinatawag na Jishin Technology. Ang kanilang lisensya sa AI algorithm ay ilulunsad na sa susunod na buwan. Sa oras na iyon, ang stocks nila mula sa $10 ay tataas hanggang $50. Noong nakaraang linggo lang ay inutusan ko ang mga tauhan ko na bantayan ang Jishin Technology at ang unang pagsusuri nila ay katulad ng sa iyo. Paano mo natitiyak na sa susunod na buwan na yan? Tungkol naman doon, ang kababata ko ay nagtatrabaho sa Jixin Technology, mayroon akong balitang galing sa loob. Ching yun, kung handa kang makipagtulungan sa akin, mayroon akong $300 milyong na pondo at ang pinakamahusay na research team sa industriya. Mayroon kang galing sa paghula na wala ang iba? Kapag tayo ang nagsama, sa stock market ng huling bahagi ng taon, tayo ang maghahari. Sa dati kong buhay ay nag-iisa lang ako, kulang sa pondo at resources, kaya ako naisahan ni Jianghao. Ngayong si Young Master Zhu na ang nag-aalok ng tulong, ito ang kailangan kong suporta sa aking paghihiganti. Paano po tayo magtutulungan, Young Master Zhao? Magtatatag tayo ng studio? Ibibigay ko ang pondo at resources. Ikaw ang magpapatakbo ng stocks. Sa kita, 7 ang sa akin, 3 ang sa iyo. Pwede tayong magtulungan, pero sa hatian, 7 ang gusto ko. Matagal na akong kilala sa stock market. Ikaw lang ang kauna-unahang tao na naglakas loob na makipagtawaran sa akin ng ganyan. Nag-uusap lang naman tayo. Ang taong tulad mo, kung hindi ka mapapa sa akin, hindi ka rin dapat makuha ng iba. Young Master Joe, anong balak mong gawin? Ching yun, tama ba? Sa kabila ng mga pagtutol, kinuha ka ni Young Master Zhu. Ngunit anong alam mo? Magsalita ka, bakit mo inimumungkahi na mag-invest ng malaki sa energy stocks? Luma na ang mga tradisyonal na enerhiya at mawawala na sa uso. Ang mga bagong alternatibong enerhiya ang sikat ngayon. May alam ka ba talaga sa merkado? Si Direktor Wang ay veterano na sa kumpanya. Nakakuha siya ng $100 milyong sa bagong enerhiya noong nakaraang taon. Pero ang lalaking ito, parang gusto niya talagang kumontra sa kanya. Ang Jingyun na ito ay delivery man lang, wala man lang siyang karanasan sa finance. Hindi kaya naloko si Young Master Zhu? Dito sa Jinyan Capital, hindi basta-basta ang pagpasok dito. Maaaring binibigyan ka ng respeto ni Young Master Joe, pero kami ay hindi. Kung wala kang talento, huwag kang magkakalat ng kung ano-anong kaisipan dito sa Jinyan Capital. Young Master Zhao.
Ang mga tradisyonal na enerhiya ay apektado ng sitwasyon sa mundo, kaya mababa ang presyo nila. Pero mag-aanunsyo ang OPEC ng bawas produksyon sa susunod na linggo, tiyak na magpapataas ito ng presyo ng mga hilaw na materyales. Ngunit ang mga materyales ng bagong enerhiya ay nakadepende rin sa pagproseso ng mga tradisyonal na enerhiya, kaya ang bawas produksyon ay tiyak na magreresulta sa pagtaas din ng presyo ng mga materyales para sa bagong enerhiya. Sa pagkakataong ito, kung mag-invest tayo ng malaki sa tradisyonal na enerhiya, panalo ang lahat dito. Bawas sa OPEC? Mayroon ka bang sikretong impormasyon? Baka naman gumagawa ka lang ng kwento. Mukhang gusto mo lang gamitin ang pera ng kumpanya para magsugal. Tama iyon. Tama na. Nagtitiwala ako kay Ching Yun. Gawin natin ang plano niya sa susunod na linggo. Mag-invest sa tradisyonal na enerhiya at ang pera ay manggagaling sa sarili kong account. Ako ang sasagot kung malulugi at kung kumita naman. Para ito sa inyong lahat. Bakit? Isang batang lalaki lang siya. Bakit ganoon na lang ang tiwala ni Young Master Zhao sa kanya? Ang dalawang direktor na ito ay hindi basta-basta lang. Ang batang iyan, tiyak nakakawawain lang siya ng dalawang iyon. Hintayin mo ako sa sasakyan. Opo. Ay nako, narito pala ang ating masipag na delivery rider. Bakit? Nagde-deliver ka ba dito? Pasensya na. Hindi na ako delivery rider ngayon. Nagtatrabaho na ako dito. Ito na ang pinakanakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ikaw, magtatrabaho sa Jinyan Capital? Mas maniniwala pa akong lilipad ang baboy kaysa sa nakahanap ka ng bagong trabaho. Meng-meng, bakit kailangang makipag-usap sa ganitong tao? May alam ka ba sa pagpapatakbo ng negosyo? Halika na, makikipag-usap pa tayo sa Young Master Zhou ng Jinyan Capital para sa kontrata natin. Young Master Zhu? Bakit naman siya makikipag-usap sa iyo? Sir Young Master Zhou, yung tungkol sa huli nating napag-usapan, hindi ba't ngayon ang pirmahan? Narito na po ako, nandito lang ako, sa pinto. Si Young Master Zhou ay isang kagalang-galang at maayos na tao. Makikipagtulungan ba talaga siya sa kanya? Mukhang imposible naman iyon. President Zhang, narito ka na pala. Kaysamang tingnan ng Young Master Zhou na ito. Eksakto, may itatanong ako sa iyo. Ang taong ito, kasama ba siya sa Jinyan Capital nyo? Sino po? Hindi ko siya kilala. Naalala ko na. Dati, nagde-deliver lang iyan sa atin ng pagkain. Nagsasabi siya ng hindi totoo. Napakasinungaling talaga. Sige, sabihin mo sa kanya kung ano ang mangyayari kapag binangga niya ako. Hoy delivery rider, binangga mo si President Zhang. Mahalagang panauhin namin si President Zhang sa aming kumpanya. Nawalan kami ng milyong-milyong dolyar na mga order. Magbabayad ka? Kaya mo bang bayaran yan? Sabi ko na nga ba, isang delivery rider na nagpapanggap na sikat na tao? Ngayon, huli ka na. Sobrang nakakahiya itong ginagawa mo. Narinig mo ba iyon? Umalis ka na dito. Nagkakalat ka lang dito. Inaabala mo ang pakikipagtulungan ko kay Jinyan. Milyong-milyon dolyar ito. Lalaki, huwag mong sasabihing hindi kita binalaan. Kapag tumawag ako, hindi ka lang aalis ng kusa, itatapon ka palabas ng maraming tao. Hala, may nanggugulo dito sa pinto. Magpadala kayo ng mga tauhan para itapon ang lalaking ito. President Zhao. Masyado kang natagalan bago sumakay? Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo. President Zhao. Kilala niyo po siya? Siya ang kinuha kong bagong product consultant. May problema ba? Isang manager ng sales department. Kailan pa nagkaroon ng karapatan na makipagnegosyo para sa kumpanya? Nagpanggap ka pa bilang ako para lang makipagpirmahan sa iba? President Zhao, nagkamali po ako. Si President Zhang po kasi ang may gawa nito. Gusto ni President Zhang na makipag-partner sa atin?
Nais ko lang naman kumuha ng negosyo para sa kumpanya. Young Master Zhou, patawad po, hindi ko agad kayo nakilala. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang si Young Master Zhou, manggagancho. Malapit nang maubos ang pera ng kumpanya ng tatay mo. Tapos gusto mo pang makipag-partner sa Jinyan Capital? Gusto mo lang yata kaming gamitin para bayaran ang mga utang nyo. Umalis ka na sa harap ko ngayon din. At pati ikaw, Zhou Dalin. Simula ngayon, huwag ka nang magpanggap na sales manager. Maging guard ka na lang. President Zhou, nagkamali po ako. President Zhou, Ching yun, sakay na. Sige, nagkamali ako? Patawad po, President Zhou. Patawarin niyo po ako. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo hindi gagana. Wala talagang nangyayari. May pa-OPEC magbabawas daw ng produksyon pang nalalaman. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Parte ba siya ng pandaigdigang organisasyon? Noon ay siguradong sigurado siya. Ngayon ay napahiya na siya ng husto. Hindi ko alam kung anong nakita ni Young Master Zhou sa kanya. Ang husay lang naman niyang magmayabang. Tama ka. Bago magsara ang Singyaw Energy, unti-unting tumataas ang presyo ng stocks, patuloy nating subaybayan. Ang galing! Eksaktong kontrol sa merkado at saktong-sakto ang tempo. Kahanga-hanga. Napakagaling, napakagaling. Masyado kang magaling. Director Wang, suwerte lang po ako sa pagkakataong ito. Sa mga susunod po, kailangan ko pa pong matuto sa inyo. Maganda ang ginawa mo. Mukhang ang maliit na sitwasyong ito ay hindi naging mahirap para sa iyo. Pero ito pa lamang ang iyong unang hakbang para makakuha ng tiwala dito sa Jinyan Capital. Maghanda ka na dahil may paparating na totoong malaking hamon. Napakalaki ng oportunidad pero napakataas din ng peligro. Maaring maging daan ito sa tagumpay o kaya naman ay sa pagbagsak. May lakas ka ba ng loob na sumugal sa malaking bagay na ito? Tingnan mo ito. Sa mga lugar na naglalabas ng langis sa Middle East, tensyonado ang sitwasyon doon. Mayroon kaming siguradong impormasyon na may magaganap na insidente sa loob ng 1 linggo. At malaki ang posibilidad na maapektuhan ito ang matinding paggalaw ng presyo ng krudo sa buong mundo. Isang biglaang pangyayari. Naalala ko na isa itong mabilis na engkwentro na magdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa napakaikling panahon ng higit sa 20% pagkatapos ay mabilis ding bababa. Ang pagkakataon ay nasa mabilis na pagbabagong iyon, pero dapat saktong-sakto ang oras natin hanggang sa huling minuto. Kung mapaga o mahuli man tayo, maaring mawala ang lahat sa atin. Sigurado ka ba sa pinanggalingan ng balita? Ginamit ko ang 3 magkakaibang paraan para kumpirmahin ito. Higit sa 80% ang katiyakan nito, pero ang natitirang 20% ang ikapapahamak natin. Ano sa tingin mo? Gawin natin. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Pero, hindi tayo bibili. Isang mabilisang laro lang ito sa oras na pumutok ang gulo. At nasa pinakamataas na presyo na ang langis saka tayo magbebenta. Magbebenta agad? Tataas ang presyo ng langis kapag nagkaengkwentro. Kahit na ayon sa balita ay maaari itong matapos agad, pero masyadong delikadong magbenta sa simula. Halos lahat ng kumpanya ay magbebenta rin. Dahil ang lahat ay gustong magbenta, gagawin natin ang kabaligtaran para makuha natin ang pinakamalaking kita. Ang gulong ito ay matatapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila, babagsak ang presyo ng langis, at ang bilis ng pagbagsak nito ay mas mabilis pa kaysa sa pagtaas nito. Ikaw, paano ka naging sigurado sa bagay na iyan? Kutob ko lang. At base rin sa pagsusuri ng mga katulad na pangyayari noon. Young Master Zhou, magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Sige, gagawin natin ang sinabi mo.
Ihahanda ko ang lahat ng pondong maaari nating gamitin, pati na ang ilang pondo para sa emergency. Ching-yun, kapag nanalo tayo rito, ang posisyon natin sa industriyang ito ay hindi na matitinag ng kahit sino. Pero kung sakaling matalo tayo, Hindi tayo matatalo. Baliw? Baliw talaga. Sa ganitong klaseng balita, naisip niya pang mag-short sell. Young Master Zo, nalinlang talaga siya ng husto. Tingnan mo. Hindi man lang nila alam na matatapos na sila. Ayos lang, kapag na-liquidate na ang lahat, magiging payapa na ang buhay natin. Nagkaroon ng putukan sa gitnang silangan. Consultant, tataas ang presyo ng langis. Ang ating mga short order. Kumapit lang kayo, ituloy ang orihinal na plano. Group A, gumamit ng 10% ng pondo para sa long trade. Group B, ihanda ang mga short order. Kuya Chingyun, bumubuti na ang kalagayan ng nanay ko. Salamat sa perang binigay mo noong nakaraan. Sa tulong ng pandaigdigang negosasyon, pumayag ang magkabilang panig sa pansamantalang tigil putukan. Ngayon na, Group B, ibigay nyo ang lahat. Gamitin ang pinakamataas na leverage, magsagawa ng short sell. Isara ang lahat ng posisyon, ngayon din. Ching-yun, nagtagumpay tayo. Ang itong tubo natin ay lumampas sa 10 digit. Young Master Zo, ito po ay Kunin mo na yan, karapat dapat iyan para sa'yo. Napakaganda ng ginawa mo, at ang mga chismis sa kumpanya ay tiyak na matitigil na rin. Maraming salamat po sa inyo, Young Master Zo. Simula pa lang to. Dahil nandito ka sa ating Jinyan Group, siguradong magiging malaki at malakas ang ating negosyo. Bantayan mo ang lalaking ang pangalan ay Ching-yun. Siya ang sikat na sikat ngayon. Kapag nagpatuloy pa ito, Jinyan Capital ay mawawalan na tayo ng lugar sa lalong madaling panahon. Kailangang humanap ng pagkakataon para maturuan siya ng leksyon. Kuya Chingyun, nandito ka na pala. Gabing-gabi na, bakit hindi ka pa umuuwi? Mag-aayos lang ako ng konti. Gusto ko pang mag-overtime para makapagtrabaho pa ng kaunti. Sa ganitong paraan, ay mababayaran ko agad ang perang utang ko. Huwag mo nang bayaran, kailan lang ay nanalo ako sa isang laban, itago mo na lang ang perang iyan para sa sarili mo. Hindi naman yata tama iyon? Nagugutom na naman ako. Meron pa bang pagkain dito sa shop? Ah, opo, meron pa. Sandali lang po, iinitin ko lang. Kuya Chingyun, Kuya Chingyun? Hindi mo siguro alam? Pero noon pa man noong nag-aaral pa tayo, gustong-gusto na kita. Noong outing na iyon,
Ibinigay ko ang lahat para mailigtas ka mula sa mga gumuhong bato. Pero ang nauwi sa tabi mo ay si Jiang Meng pa rin. Siguro, ganito talaga ang tadhana. Ahaw, sabihin mo nga, yung Qingyun na iyon, paano niya kaya naging kakilala ang malakas na si Young Master Zhao sa Huanghe Road? Buisit, malay ko ba? Hiyang-hiya ako noong huling beses. Noong kasal pa kaming dalawa noon? Bakit hindi niya nabanggit iyan sa akin? Paano siya nagkaroon agad ng kakilala na ganoon kalaking tao? Sa tingin mo, mayroon ba siyang itinatago sa akin? Nagkataon lang yon. At ano naman ngayon? Sa lagay niyang iyan, ang manatili rito sa Jinyan Capital ay imposible para sa kanya. Gagawa lang ako ng simpleng plano at mapapaalis ko na siya agad. Talaga ba? Iba ka talaga, Brother Hao. Sino iyan? Lin Shi. Lagot. Kung gusto mong iligtas ang babae mo, magdala ka ng 10 milyong dolyar na cash at pumunta kang mag-isa sa bodega. Kuya Qingyun, Dala ko na ang pera, pakawalan niyo na siya agad. hindi. Huwag mo itong ibigay sa kanila. Huwag mong ibigay sa kanila. Pakawalan na yan. Maayos ka lang ba? Kuya Qingyun, hindi mo dapat ibinibigay ang perang iyan sa kanila. Pinaghirapan mong kitain ang perang iyan. Hindi ako sulit para diyan. Mabuti at ligtas ka. Hindi problema ang pera. Kailangan na nating umalis. Nagagawa mo pa akong paglaruan. Dakpin siya. Hoy, bata! Gusto mo na bang mawala? Akala mo ba, ganoon kadaling paglaruan ang mga kasama ko? Nasaan ang pera? Kapag hindi ko nakuha ang pera ngayon, walang makakalabas na buhay sa inyong dalawa. Kuya Qingyun, Saktan nyo iyan. tama na. Huwag niyo na siyang saktan. Tigil na. Kuya Qingyun, Bata, masyado kang nagiging mayabang kamakailan. Alam mo ba, na hinaharangan mo ang hanapbuhay ng iba? May mga taong mainit ang mata sa iyo. Alam mo ba iyon? Sinong nag-utos sa'yo? Pinapayuhan kitang sumunod na lang. Layuan mo si Jiangsu. Pwe. Magkakapangkat talaga kayong mga masasama. Kung ganoon, magbabayad ka. huwag. Young Master Zhou? Bakit ka nandito? Naayos mo na ba ang lahat? Sa pagharap sa mga baserang ito, kayang-kaya ko.
Ikaw? Ako nga. Wala rin akong magagawa. Trabaho lang at binayaran ako para rito. Sinong nagutos sa'yo? Alam mo bang krimen ang ginagawa mo? Ako. May pamilya akong kailangang pakainin. Talagang hindi ko pwedeng sabihin. Ayoko pang mamatay. Bumalik ka at sabihin mo sa nagutos sa'yo na ang mga has na gumalaw sa tauhan ni Zhou Jinyan ay may kaukulang parusa. Sa susunod na makita pa kita, hindi na kita palalampasin. Umalis ka na sa harap ko. Aalis na po ako. Aalis na po. Young Master Zhu? Sa tingin mo, bukod sa iyo, may iba pa bang nakakaalam na kumita ako ng 10 milyong dolyar? Mas mabuti kung hahabain natin ang pasensya para mahuli ang pinuno nila. Walang hiya? Simpleng bagay na nga lang ay hindi nyo pa magawa ng maayos? Lahat kayo ay walang kwenta. Zhao. Young Master Zhou, may kailangan po ba kayo sa akin? Mayroon akong report tungkol sa pananaliksik dito. Tulungan mo akong tingnan kung ang stock na ito. Ay ayos lang ba? May problema ba? Wala namang problema. Titingnan ko po ng mabuti. Sige, basahin mo muna ng dahan-dahan. Pagkatapos ay isend mo sa akin. Opo. Qingyun, huwag kang mag-alala tungkol sa huling nangyari. Tutulungan kitang ipaliwanag ang lahat. Ngayong weekend, pumunta ka sa isang party para sa akin. Nung huling beses, nagkaroon ng malaking tagumpay ang Jinyan Investment. Kaya gusto nilang makita ang tagapayo na kasama ko. Isang malaking karangalan po iyon para sa akin. Mabuti, magayos ka na. At huwag mong kalimutang isama ang partner mo. Kuya Qingyun, Halika, para sa iyo ito. ano po ito? Hindi ko alam kung magugustuhan mo ito. Buksan mo at tingnan. Napakaganda nito. Pero masyado itong mahal, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na ito. Mayroon din naman akong hihilingin sa iyo. Ano yon? Ngayong weekend, pwede mo ba akong samahan sa isang party bilang date ko? Pwede ba? Ako. Halika. Isuot mo at subukan ang mga damit na ito. Ito ang aming President Wang. Qingyun. Kumusta po? Jiang Hao. Tingnan mo ang kaniyang asta na parang biglang yaman. Tiyak na peke ang suot niyang kwintas na brilyante. Imitasyon lang iyan. Hala, President Lee. Isang mahusay na binata, tunay na mahusay na binata. Lalakad-lakad lang muna ako sa labas. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Mula kay Young Master Zhou, mas kahanga-hanga ka. Ngayong kaharap na kita, tunay na kagalang-galang ang iyong hitsura at may pambihirang karisma. Kumusta po? Diyos ko, hindi ba ito ang mula sa brand na H, na hindi pa nabebenta sa publiko at isang rare item? Sinasabing, ibinibigay lamang ito sa mga VIP na customer. Ganoon ba? Wala akong gaanong alam tungkol dito.
Boyfriend mo ba siya? Mukhang seryoso talaga siya sa iyo. Maaasahan na at mabuti pa sa iyo. Sa panahon ngayon, kapag nakatagpo ka ng ganitong klaseng lalaki, dapat ay hindi mo na siya pakawalan. Hindi ba si Lindsay ito? Aba, hindi ba si Lindsay ito? Kamakailan lang ay kahera ka sa convenience store. Isang hamak na probinsiya ng nagtatrabaho. Bakit? Ngayon ba ay nakatungtong ka na sa mataas na antas? Ate Jiangmeng, hindi mo pa siguro nasusuot ang mga mamahaling damit na ito. At hindi ka pa siguro nakasuot ng ganito kagandang kwintas, di ba? Mukhang mumurahin ang mga ito kapag ikaw ang may suot. Huwad ba ang mga ito? Gaya-gaya lang ba yan? Sabihin mo nga, ilang taong sahod ang inipon mo para mabili iyan? Sa tagal ng panahon, wala ka pa ring ipinagbago? Yung lalaking tinapon ko na itinuturing mo pa ring parang ginto. Hindi mo ba naisip na sa ganito kamahal na lugar? Hindi na narapat makapasok ang mga katulad mong walang silbi? Ate Jiangmeng, natatandaan ko. Parang si Kuya Ching yun ang nagpaalis sa'yo ng walang kahit na ano. Ikaw ang taong pinalayas sa bahay, hindi ba? Ikaw, anong lakas ng loob mong siraan ako? Sino ka sa akala mo para saktan siya? Ching yun? Itong high-end gown ko, dinumihan mo. Kaya mo ba itong bayaran? O hindi naman halatang high-end to? Anong alam mo? Isa ka lang delivery man, nakakita ka na ba ng ganito kagandang damit? Nirenta mo lang siguro ang suot mo, no? Ano naman kung nirenta ko lang? At ano naman kung pinili ko? Para sa akin, ang mga kauri mo ay hindi dapat sumasali sa mga elite. Hindi ito para sa iyo. Bumalik ka na lang sa pagde-deliver ng pagkain. Kasi kapag na-late ka, baka ma-bad record ka pa. Ano, ang sikat na misteryosong advisor ay isa lang delivery man? Diyos ko, bakit kahit sino na lang ay isinasama ni President Joe dito sa Jinyan Capital? Bumaba na ba ang standard nila? Pero narinig ko na tinulungan nito si Young Master Zhao nitong mga nakaraang araw para kumita ng ilang daang milyong dolyar. Totoo ba? Baka chismis lang? Paano naman mangyayari iyon? Oh, sino ba to? Kahit ganito ang suot niya, hindi pa rin maitatago ang amoy mahirap niyang itsura. Hay, kahit nakapasok ka pa sa Jinyan Capital, isa ka pa ring walang kwentang trabahador. Akala mo ba ay makakaangat ka na ng antas dahil dito? Hahaha. Kung wala kang pera, huwag kang mag-stocks. At huwag kang magpahiya ng sarili dito. Sumunod ka na lang at bumalik sa pagde-deliver. Bibigyan kita ng 3 segundo, lumuhod ka, at punasan ang palda ng girlfriend ko. Kung hindi, ay isang tawag ko lang, madali kitang pababagsakin. Naniniwala ka ba? Sige po. Gusto ko ring malaman kung paano mo ako pababagsakin sa isang iglap. Huy, pa, ang galing nyo. Dumating kayo ng sakto. Ang lalaking ito, maghanda ka. Pagbabayarin kita. Ang papa ko ay isang malaking tao sa stock market. Sa isang galaw lang niya, sa stocks, kaya niyang tapusin at ang munti mong kumpanya ay tuluyang mababang karote. Kayo po ba si Ching Yun? Sino po sila? Bakit niyo po ako sinaktan? Bakit kita sinaktan? Wala ka talagang respeto sa mga nakakataas. Halika rito sa harap. Pumunta ka roon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ano po? Talagang sinubukan mong banggain. Ang kanang kamay ni Young Master Zhao. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang tinatawag nilang misteryosong stock trader. Nitong nakaraang linggo para kay President Zhu. Isang linggo lang ay kumita siya ng mahigit $1 bilyong. Sandali pa, nagkakamali po kayo. Suwail na anak, manahimik ka. Alam mo ba kung gaano kalakas ang suporta? Sa likod ni Feng? O kung gaano kalaki ang kanyang pondo? Mahigit 5 beses ito sa laki ni Hong Yuan. Ano? Ano? Sa loob lang ng ilang araw? Paano niya napadoble ang kanyang yaman? Imposible ito.
Ikaw na bata ka. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Lakasan mo pa ang boses mo. Patawad po. Sir Mr. Chingyun, alam ko pong kayo ay marangal na tao. Sana ay mapagpasensyahan niyo ang anak ko sa pagkakataong ito. Sa bahay na, ako na ang bahalang magturo sa kanya. Sige na. Tandaan nyo, matagal na itong tapos. Ang dating Chingyun ay wala na. Ngayon ako, ikaw na si Jiang Meng. At ang tungkol kay Pamilya Jiang, ay wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Maging kagalang-galang ka. Kapag sa susunod, ay gumawa pa kayo ng gulo at naging hadlang pa kayo sa akin, ay pagbabayarin ko na kayo ng husto. Chingyun, tungkol sa taong nasa likod ng pagkuha kay Lindsay, nasilip na namin ang katotohanan. Sino ito? Ang panganay na anak pala ni Hong Yuan Trading, si Zhang Hao. Paanong naging siya? Mismong si Brother Hu ang nagsabi niyan. Kahit medyo malayo ito sa inaasahan natin, hindi natin siya palalagpasin. Gaganti tayo sa kanya ng patas. Masyado pang malambot iyan para sa kanya? Dapat nating tirahin kung saan siya pinakamahina. Young Master Zhou, pakiusap, harangan mo ang daloy ng pera nila bago tayo magsimula sa susunod nating plano. Madali lang iyan. Isang tawag lang ang kailangan. President Jiang, masamang balita. Ang lahat ng ating malalaking kliyente ay biglang nagkansela ng kanilang mga order at itinigil ang pagbabayad. Lahat ng ating mga proyekto ay mapapatigil na. Suwail na anak, ano ba ang ginawa mo? Naputol na ang pondo ng kumpanya ngayon. At kinalaban mo pa ang mga tao ni Young Master Zhou? Ano bang mga pinaggagawa mo sa likod ko? Chingyun. Siguradong si Chingyun ang may gawa nito. Wala akong pakialam kung sino siya. Ayusin mo agad ito ngayon din, kundi lumayas ka sa Pamilya Jiang. Anong ginagawa mo rito? Chingyun, patawad. Nagkamali talaga ako. Walang hiya si Zhang Hao. Matapos niya akong agawin sa iyo, ay binaliwala niya lang din ako. Sinasaktan niya ako, minumura at ginagamit. Ikaw pa rin ang tanging mahal ng puso ko. Talaga? Chingyun, pagkakamali ko. Dati, ginagawa mo ang lahat para pasayahin ako, pero hindi ko iyon pinahalagahan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon lang, pakiusap. Nang makita ko ang narating mo ngayon, totoong masaya ako para sa iyo. Iniisip mo lang na maunlad na ako ngayon? Kaya mo ako hinahanap. Hindi. Hindi totoo iyan. Mahal na mahal kita. Chingyun, naramdaman ko lang ang halaga mo noong wala ka na. Magsimula na tayong muli, pakiusap. Alam kong mahal mo pa rin ako, katulad ng dati? Ay hindi. Ako naman sa pagkakataong ito. Paglulutuan kita? Hihintayin kita sa bahay? Pwede ba? Ang sinasabi mo, totoo ba o hindi? Totoong totoo ang sinasabi ko. Huwag kang sumama sa babaeng iyon. Pwede ba? Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Nakalimutan mo na ba noong high school kung sino ang nagligtas sa iyo mula sa mudslide? Talaga bang wala na sa iyo ang pinagsamahan natin? Mukhang hindi pa rin maiwan ni Kuya Chingyun si Ate Jiang Meng. Ang lahat ng nangyari sa party noong araw na iyon, isipin na lang natin na isang panaginip ni Cinderella dahil ang buhay ko ngayon, ang tunay na realidad.
Chingyun, huwag kang magpakapagod ng husto. Dahan-dahan lang. Sige. Chingyun, masyadong pagod ka na nitong mga nakaraang araw. Imamasahe kita para makapag-relax ka naman. Ay, hindi na kailangan. Pagod na talaga ako kaya. Magpapahinga na muna ako. Mahal, ikaw talaga ang swerte ko. Sino ang mag-aakalang ang lalaking si Kingyun ay bibigay din pala sa ganda ng babae? Mahal ko, sa pagkakataong ito, paano mo ako gagantimpalaan? Pili ka lang ng kahit anong limited edition na bag. Bag? Parang wala namang bago doon. Sa pagkakataong ito, gusto ko ang nasa leeg ni Linshi, iyong kwintas na diamante. Yan ba? Kapag nakabangon na ako ngayon, papalitan ko yan ng mas malaki pa. Si Chingyun na hangal na yan, kakampi ko ang langit, basta't nakabawi na ako sa puntong ito. Masosolusyunan na ang lahat ng problema natin sa pera. Ahaw? Kailan naman tayo ikakasal? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong makabangon, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagarbong kasal ng siglo. Ilalagay ko ang bawat dolyar na mayroon ako sa puhunang ito. Chingyun, wala ka na talagang pag-asa ngayon. Tingnan natin kung paano kita tutuluyan. Tumaas ka. Tumaas ka. Sige, patuloy ka lang sa pagtaas. Mukhang itong si Chingyun ay may ibubuga pala talaga nitong mga nakaraan. Talagang malaki ang potensyal ng stock na ito. Kahit may ibubuga pa siya, nakuha mo pa rin siya, di ba? Hintayin lang natin na dumoble ang ating kita, paniguradong makukuha natin ang mga mansyon at yate na iyan. Hintayin mo lang na matamasa ang masarap na buhay. Napakaganda nito. Lalampas na sa $100 milyong ang ating mga ari-arian. Ngayon, pwede na ba nating ituloy ang plano? Oo. Ang hangal na si Jiang Hao na iyon, binigyan ko lang siya ng ilang maling balita. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ayon sa plano ko. Hindi ko inakala na talagang magiging epektibo ang diskarte mong ito. Simula pa lang ito, sinabi ko na sa iyo, kapag gumawa pa siya ng kalokohan, hindi ko na siya mapapatawad. Paano itong nangyari? Imposible to. Bakit ganito ang nangyari? Ikaw na anak ka. Ano ba ang ginagawa mo? Nasisira na ang pamilya Jiang dahil sa mga kamay mo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Niloko ka lang nila, hindi mo ba iyon mahalata? Tapos na ang lahat. Wala na, tapos na talaga tayo. Ay, hindi ba si Young Master Jiang ito? Bumagsak ka na? Umalis ka. Sino ka ba sa tingin mo? Para pagtawanan ako? Kung hindi mo ako kilala, okay lang yon. Hindi mo ba alam kung bakit naghihiganti sa'yo si Chingyun? Ano ang ibig mong sabihin? Naghihiganti siya dahil inagaw ko ang asawa niya. Ha 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 ha. Napakababaw. Sa asawa mong mahilig maghanap ng iba, tingin mo ba papatulan siya ni Chingyun? Kinuha mo si Linshi? Iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo kay Chingyun. Hindi ko ginawa iyon. Si
sinisiraan mo lang ako. Hahaha. Tapos na ang lahat. Huli na ang lahat para sa paliwanag mo. Sino ba namang tanga ang hindi magkakamali? Wala ka nang natira sa'yo ngayon. Kailangan mo nang pumanig sa akin. Dahil mayroon tayong iisang kalaban, at si Ching Yun yun. Bakit mo ako iniiwasan? Sa tingin ko, mas mabuting lumayo muna tayo sa isa't isa. Dahil, Dahil sa ano? kayo ni Ate Jiang Meng, hindi ba nagkabalikan na kayo? Alam mo na? Naku naman, hindi totoo ang mga iyon. Hindi totoo? Oo, nagkunwari lang akong makipag-ayos sa kanya para bigyan sila ng maling balita sa stock market. Bagsak na ang kumpanya kung saan namuhunan si Zhang Hao at nabili ko na ito. Totoo ba? Pangako. Hangal na bata, bakit hindi mo sinabi sa akin? Qingyun! Qingyun! Sa lakas niyang iyan, kaya ba niya akong hilahin mula sa mga guho? Ang babaeng si Lin Shi, kahit na maliit ang pangangatawan, ay hindi birong lakas. Kung hindi ko alam noon, kung paano kanya nahila palabas doon. Balak mo pa bang patuloy na maglihim sa akin? Sa loob ng maraming taon, nanatili ka lang ng tahimik sa tabi ko, nag-aalala sa akin, at sa tuwing nakikita mong inuuna ko ang pag-aalaga kay Jiang Meng, siguradong nasasaktan ka. Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil ba natatakot ako na mabulabog ang saya niyo ni Ate Jiang Meng? Hindi iyon tunay na kaligayahan. Kay Lin Shi, mabuti ang turing ko sa kanya dahil lang sa akalang ko ay siya ang nagligtas sa akin. Ano man ang maling gawin niya, napagbibigyan ko siya. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay dapat sa iyo ibinigay. Sa loob ng maraming taon, naghirap ka. Hindi ko lang alam kung ngayon ay aabot pa ako para makabawi sa iyo. Lin Shi, pakasal ka sa akin. Opo. Habang buhay, ay ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking kaligayahan. Direktor Wang, anong plano nating gawin sa susunod? Ang dahilan kung bakit napakayabang ni Qing Yun ay dahil mayroon siyang suporta mula kay Young Master Zhou. Kung babagsak si Young Master Zhao, si Qing Yun ay magiging parang ligaw na damo na walang ugat, wala siyang magagawa, at madali na siyang mapiit. Ikaw anong ibig mong sabihin? Matagal na ako sa Jinyan at marami akong alam tungkol kay Young Master Zhu. Mayroon siyang iniintindi, isang bagay na noon pa bumabagabag sa kanya ng maraming taon, isang investment project. Iyon ang pangarap ng kanyang ama. Anong proyekto? Sabihin mo sa akin. Pwede tayong magtulungan at gamitin ang proyektong ito para silang dalawa ay tuluyang mapahamak. Young Master Zhou, ito ang pinakabagong ulat.
ng pagsusuri ng datos na ginawa ko. Perpekto ang mga numero, maganda ang hinaharap nito. Maaari niyo po itong tignan. Ang proyektong hauhan na ito? Ito ang may malaking inaasahan. Mula sa aking ama, bago siya nawala. Ito na ba ang tamang oras para gawin ito? Young Master Zhou, isa itong napakagandang pagkakataon na bihira dumating. Kailangang maglagay ng malaking pondo. May tataya ko ang aking posisyon. Siguradong kikita tayo rito. Ang dokumentong ito, kapag mas detalyado, mas magmumukhang totoo, dapat mapaniwala natin si Young Master Zhou sa potensyal ng proyektong ito. Sige. Ang Hauhan Company ay nasangkot sa peking teknolohiya at pandaraya sa pera, kaya ito ay ipinasara. Si Young Master Zhu ng Jinyan Capital sa Huanghe Road, dahil sa pagkalugi ng investment, ay wala na sa edad na 27. Young Master Zhou, huwag kang mag-invest. Young Master Zhou, hindi ka maaaring mamuhunan. Detalyado ang planong ito. At mukhang malaki ang posibilidad na magtagumpay ito. Bakit hindi ako maaaring mamuhunan? Ang proyektong ito ay napatunayan ng peke sa hinaharap, isa lang itong panloloko. Hindi lang mawawala ang lahat ng perang ilalagay mo, ito rin ang naging dahilan sa nakaraang buhay ni Young Master Zhou kung bakit siya nabangkarota at nawala. Young Master Zhou, hindi maaari, talagang hindi ka maaaring mamuhunan sa proyektong ito. Xingyun, ano ang ibig mong sabihin? Simula nang pumasok ka sa kumpanyang ito, lagi mo na lang akong kinakalaban. Pinagdududahan mo ba ang desisyon ko? O may iba kang binabalak? Lahat ng datos sa proyektong ito ay sumailalim sa beripikasyon. Oo nga, hindi dahil nanalo ka ng 2 beses ay itatanggi mo na ang lahat, di ba? Ang proyektong ito ay nasuri na naming lahat at tingin namin ay maganda ito. Kahit gaano ka pa kagaling, mahihigitan mo ba ang lahat ng mga shareholder ng kumpanya? Lahat ng mga datos na ito ay maaaring pekin. At isa pa, ang kanilang cash flow ay may malaking problema, sa tingin ko ay napakataas ng panganib nito. Baka naman, pinipigilan mo lang ang pag-unlad ng mga bagong proyekto ni Young Master Zhou? Dahil ba gusto mong ang lahat ng pondo ay malipat sa sarili mong sangay na kumpanya para sa sarili mong kapakanan? Mukhang napakalaki ng ambisyon mo. Isang dating delivery boy lang. Swerte na nakabot sa posisyong ito ngayon. Nagkataon lang na nanalo ng 2 beses, akala mo ba ay eksperto ka na sa stocks? Hindi mo talaga kilala si Young Master Zhou. Young Master Zhou, hindi ka dapat masyadong pumanig sa kanya. Sa laki ng tiwala mo sa kanya at pagpapahalaga sa kanya, hindi ka ba natatakot na balang araw ay gawan kanya ng sarili niyang kumpanya? Magkaiba ang pinag-uusapan natin. Anong problema doon? Sapat na? Huwag na ninyo akong kumbinsihin. Nakapag-desisyon na ako. Ilalabas ko ang pondo at itataya ko ang lahat. Ito ang huling kahilingan ng aking ama at kailangang maging masaya siya. Ano? Young Master Zhou, huwag kang magdesisyon base sa emosyon. Ibig bang sabihin nito, nakatakda talagang maulit ang trahedya? Ang henyo ng Huanghe Road na si Young Master Zhou ay natalo na sa mga kamay ko. Ngayon, ang buong pondo ng Jinyan Capital ay nasa kamay ko na. Tapos na siya at hinding-hindi na makakabangon muli. Halika, congrats Director Wang sa pagpapatumba sa kalaban. Susunod, ang isang hamak na langgam na tulad ni Xingyun ay ipauubaya ko na sa iyong mga kamay. Sigurado ngayong wala na si Young Master Zhou. Ang katapusan niya ay narito na. Ipaubayan niyo na po sa akin, matagal ko na siyang gustong tapusin. Sino iyan? Director Wang, hindi ba't masyado pang maaga para magdiwang? Sumama ka po sa amin dahil si President Zhou ay naghihintay na sa inyo. Bitawan niyo ako. Ikaw maayos pa rin ang lagay niyo? Ano na?
Mukhang ayos pa ang lagay mo, Director Wang. Pasensya na at nabigo ka. Dapat ba na? Nawala na ako ngayon? Director Wang, magaling ang naisip mong ito. Dati pa pala ay may masama ka ng plano. Noon mo pa gustong pabagsakin ng Jinyan, hindi ba? Ikaw. Nananadya ka lang at gumagawa ng kwento. Huli ka na sa akto. May idadahilan ka pa ba? Young Master Zhou, pakitingnan po ito. Ang pangunahing teknolohiya ng Hao Han Company ay kaparehong-kapareho sa lisensya na kinuha ng isang maliit na kumpanya sa ibang bansa. 3 taon na ang nakakalipas. Sa ngayon, demandado na sila ng kumpanyang iyon. At pati na rin ito, peke rin po ang mga kontrata ng kanilang mga pangunahing kliyente. Sila nga ang may gawa nito. Nagawa nila akong lokohin ng ganito. Young Master Zhou, kakakuha ko lang po ng balita, lihim na ibinebenta ni na Director Wang at Director Liu ang kanilang mga parte at puhunan sa Jinyan at ang plano nila ay pagkatapos makakuha ng malaking pondo para sa proyekto, kaagad silang magbibitiw sa trabaho at aalis ng bansa. Magpadala ka ng mga tao, bantayan nyo silang maigi. Gusto ko na sumabay sa palabas nila hanggang sa dulo. Kaya naman pala, nagpapanggap lang pala kayo. Oh, ano? Maayos ba ang pag-arte namin? Kung hindi kami nagpanggap, paano kaya namin mahuhuli ang mga malalaking isda na trader na gaya ninyo? Hindi ako makakatanggap nito. Ano ang hindi mo matanggap? Bakit? Bakit ikaw na napakabata pa ay tinaguri ang henyong financier ng Huanghe Road? Bakit ipinagkatiwala ng iyong ama ang Jinyan Capital sa isang batang hilaw na gaya mo? Habang ako, nagtrabaho ng husto sa buong buhay ko, pero direktor pa rin hanggang ngayon. Iyon ay dahil ang kakayahan mo ay malayong mababa kaysa sa iyong ambisyon. At ikaw rin? Ikaw na hamak na delivery driver? Bakit paglitaw mo pa lang ay nakuha mo na ang tiwala ni Young Master Zhou? Saan ba ako nagkulang? Marumi ang iyong puso. Direktor Wang, ang taong umaasa sa madayang paraan ay hindi malayo ang mararating. Pati na rin ikaw? Zhang Hao. Ching Yun, President Ching. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Wala na pong natira sa akin. Si Director Wang po ang nag-utos sa akin na gawin ito. Pineke ko lang po ang mga dokumento. Ikaw? Kahit na alang-alang na lang kay Mengmeng, patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Kung hindi mo siya binanggit, baka sakaling pinag-isipan ko pa. President Ching, parang awa mo na po. Hindi ko po dapat siya tinukso. Sana po ay lawakan niyo ang inyong pangunawa. Pakawalan niyo na ako sa pagkakataong ito. Wala kang kwenta. Bakit ba ako nakipagtulungan sa taong tulad mo? Ang away ninyong dalawa, itira nyo na lang ang pag-arte nyo sa harap ng mga pulis. Sige, ilabas sila at ibigay sa mga autoridad. Hindi. President King, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. President King. President Ching. President Ching. Ching Yun, mabuti na lang at nandyan ka. Kung wala si Jinyan, hindi ko alam ang mangyayari. Mahusay kumilatis ng tao si Young Master Zhou. Siya ang aking naging gabay. Ching Yun. Ching Yun. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Alam kong mayroon ka pang natitirang nararamdaman para sa akin. Pwede ba tayong magsimula muli? Kaya ko. Kaya kong mas higit pa kay Linshi. Pagdating sa pagiging maasikaso at malambing. Jiang Meng, ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay nagpapasama lang ng loob ko. Umayos ka naman. Kung hindi, at tatawag na ako ng security. Ganoon ba? Ganoon na lang ba kabilis na nawala ang nakaraan natin? Tungkol sa atin, simula noong sumakay ka sa kotse ni Zhang Hao, doon pa lang ay tapos na ang lahat. Ang kinabukasan mo ay ikaw mismo ang sumira. Kaya mo na ang sarili mo. Ito ang pinakabagong balita. Ang bagong sibol sa mundo ng pinansyal na si Mr. Ching Yun ay matagumpay na nabili ang Hongshan Capital at pinangunahan ng Jinyan Capital upang maging nangungunang grupo sa industriya. Dapat sana ang lahat ng ito ay sa akin. Sa akin dapat ito.
habang nakatayo rito ngayon. Bilang isang saksi sa pinagdaanan ng Qingyun mula sa simula hanggang sa tagumpay nito, formal ko pong inaanunsyo ang opisyal na pagkakatatag ng Qingyun Foundation. Ang adhikayang ito para sa mga kabataan ay higit pa sa anumang tagumpay sa negosyo at tunay itong nakakaantig sa akin. Ngayon, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang President ng Nifeng Investment, Qingyun. Aanyayahan din po natin si President Qingyun na ibahagi sa ating lahat ang sikreto ng kanyang tagumpay. Nagpapasalamat po ako sa stock market na ito na puno ng mga pagkakataon at malalaking hamon. Ito ay katulad ng isang mahigpit ngunit patas na pinuno. Sa pamamagitan ng mga pagtaas at pagbaba, tinuruan ako nito ng respeto at paninindigan. Para sa akin, ang aming pinakamatagumpay na pamumuhunan ay hindi lamang basta paghahanap ng tamang stock na bibilhin, kundi dahil ito sa hindi namin pagsuko, pagtitiwala sa isa't isa at ang patuloy na paghabol sa mga pangarap. Mula sa paggamit ng electric bike para maghatid ng pagkain, hanggang sa araw na ito na nakatayo ako rito, wala akong anumang komplikadong karanasan sa tagumpay, ngunit masuwerte ako sa dalawang bagay. Ang una sa lahat ay ang pagkikita namin ni Young Master Zhao na siyang nakatuklas sa akin, ang kaibigan at mentor ko. At ang pangalawa ay ang pagkakakilala ko sa taong handang maghintay sa pag-uwi ko at handang maghanda ng mainit na pagkain para sa akin. May husay ka sa pagpili at may determinasyon ka rin. Bilang ako sa kakayahan mo. Interesado ka ba na sumubok nito? Ang perang ito ay naipon ko nitong mga nakaraan. Kunin mo muna ito at gamitin. Sa buhay na ito, ibibigay ko sa iyo ang pinakamasayang buhay. Sa haba ng nilakbay natin, may mga taas at baba na parang isang graph lang. Ang mga pagsubok sa merkado ang nagturo sa akin na rumespeto sa merkado at nagturo rin sa akin na pahalagahan ang mga taong nasa paligid ko. Ngayong panahon na ito, nagtagumpay rin ako sa kabila ng lahat at naprotektahan ang mga taong tunay na mahalaga.